Ang katotohanan, lahat po ng bagay ay may hangganan. Tulad po ng adapter ng ating impact wrench na drill chuck. So ito, sira na po to at ayaw na pong gumana. Kung makikita nyo, naghihiwalay na po yung kanyang mga pyesa. At yung ngipin niya na nag-hold po sa ating drill bit ay stuck up po siya. Kung makikita nyo, isa is naandun pa po sa lobo. At kahit gumamit po tayo ng kanyang key, ikot lang po ng ikot yan. At ayaw na pong mag-function na mabuti. So ito, wala na po to mga pare ko, for dispose na po to. Kaso nga lang problema ay hindi po natin kaya na wala po tayong adapter na drill chuck. Dahil itong ating impact wrench ay 3-in-1 po yung paggamit natin dito. Unang-una po ginagamit po natin siya as impact wrench at kinakasama po natin siya ng socket. So pampihit po ng ating mga tornilyo at nut. Then second, ginagamit po natin siya as electric screwdriver at nilalagyan din po natin siya ng adapter na tulad nito. At yung nakalagay po sa kanya syempre is screwdriver. So ito, napapabilis po yung pagtatanggal natin ng mga screw gamit po itong ating electric screwdriver. And then lastly, syempre ay ito, ginagamit po natin siya as electric drill at ginagamitan nga po natin siya o sinasaksakan po natin siya ng drill chuck na adapter. At ito, napapadali po yung ating trabaho dahil hindi po tulad ng mga decord na electric drill. Ito, cordless po to So, mabilis. So, hindi na po natin kailangan pa maghanap ng power supply na saksakan dahil ito, may sarili na po siyang baterya na power supply. Kaya napaka-importante po sa akin na meron pong drill chuck itong ating impact wrench. Kaya hindi po ako nakatiis at agad-agad po ako namili sa online store ng pamalit ng ating drill chuck. At ito nga po yung professional drill chuck na keyless na po. Dahil itong isa natin, meron pa po siyang key. Ito, keyless na po siya. So, nabili po natin to sa halagang 85 pesos. At ito, kadadating na kadadating lamang at fresh na fresh pa. Yan, boxing na po natin. At tignan po natin kung ano po yung laman. Unang-una po sa kanyang laman ay ito, yung pinaka-holder po ng ating drill bit. Then second ay ito yung kanyang pinaka-attachment po kung saan po ay sinasaksak natin sa ating impact wrench. So magkaiwalay po pala silang dalawa. And then lastly, may pasunod po siyang screwdriver na bala or screw bits. Yan ito mga pare ko assemble na muna po natin ito. Sa pag-assemble naman, napakasimple lamang. Makikita nyo, meron po siyang kasamang lock. Then syempre yung lock ng ating lock na o-ring. So hindi po to pinangsisil, kundi pinanlalak po dito sa ating pinakalock. Assemble muna po natin. Sa pag-assemble, ito po ay isaksak natin dito. So titread po yan Then kung makikita naman po natin is paluwangan natin dahil itong ating screw ay dito po natin siya ilalagay. Makikita nyo. Then kumuha po tayo ng screwdriver. At yung pagpit niya ay baliktad po to, pakaliwa po. Then pag umipit na, ayun mga pare ko, ready to use na po itong ating keyless drill chuck. Then tignan naman po natin yung kanyang construction ng material. Unang-una po dyan ay yung pinaka-holder po ng ating drill bit. Siya po ay metal. Ayun yung tatlo. Then ito po yung sinasaksak po natin sa ating impact wrench is metal din po. And then yung pinaka-knob niya, panlock, ay plastic. So dito naman is hindi ako masyadong sure kung ito po ay matibay na matibay. Siguro matibay lang, pero hindi po siya matibay na matibay. Kaya ingatan na lang po natin siyang bumagsak dahil posible po agad tong mabasag or matipak. Then yung pinaka-lock niya is metal at yung maglalak naman po sa pinaka-lock niya ay goma. Ito yung o-ring. At pwede na po natin itong ikasa sa ating impact wrench. Sa pagkakasa, syempre unahin muna po natin yung pinaka-lock ng ating lock na o-ring. Yan, ganyan nyo lang. Then pag kinasa nyo na, pagtapatin nyo lang po yung dalawang butas. And then, pag dapat na po yung dalawang butas, ay ilagay na po natin yung pinaka-lock pin nya. Yun. Then, ito po ay usog natin yung ating o-ring para hindi po mahulog itong kanyang lock pin. So, ito mga pare ko, ready to use na po siya. At tingnan naman po natin kung ano po yung kaya niyang i-hold na drill bit. Itong drill bit po natin, 1.5 mm po to. So,
So tignan po natin kung kaya niya i-hold. Then lock, sa pag-lock naman po ay iyan nyo lang, pero sa inyo lang po siyang paganoon yun. So ito mga pare ko, kaya niya po yung 1.5 mm na drill bit. Then tingnan naman po natin yung pinaka malaking kaya niya na i-hold. To 10 mm po to. Yun, kaya mga pare ko. Yun 10 mm na drill bit. So yun. Testing. So mga pare ko, ayos naman po. Pero to be honest lang po, is mas gusto ko po ito, yung disusi. Dahil kung makikita naman po natin yung construction ng material niya is pure metal po to. At ito po yung plastic, yung pinakalak niya. At ito po ay hinigpitan lamang ng kamay. Kaya sigurado po tayo na hindi po siya ganun kahigpit. Hindi po tulad nitong disusi natin. Ito, meron po tayong tools na panghigpit. At masisigurado po natin na mas mahigpit po yung i-hold nito sa ating drill bit. Pero kung gusto niyo po mas madali siyang gamitin na paghigpit, ito po ang inyong pipiliin. So hanggang dito lang po yung ating video at salamat po sa panood. Paano sa inyo mga pare ko? Paalam!